bagyo ang isa sa mga binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan niyang Bagyong Dante na hahatak sa habagat at posibleng magpaulan hanggang sa mga susunod na araw. Bukod dyan, may dalawang LPA o low-pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng PAR. Maulang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng malawakang pagbaha sa Metro Manila, kinangay ng malakas ng ragasan ng tubig ang isang sasakyan papunta sa isang sapa sa Caloocan. Patay na nang matagpuan ang driver nitong senior citizen habang patuloy po na hinahanap ang kanyang sakay. Nahuli kamyan at nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel Emil, patuloy pa rin hinahanap ang isang babaeng pasahero ng isang sasakyang nahulog sa isang sapa dito sa Camarin, Caloocan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kagabi. Kaya yan! Makikita ang paglusong ng sasakyang ito sa videong kuha sa binahang Doña Aurora Street sa Camarin, Caloocan kagabi. Bagay na ipinag-aalala ng mga saksi. Pahot, dire-diretso. Haraki mo, babanggain ka pa nun. Hoy, meron na po isang lumubog ha. Wala, di nagpahawat, dire-diretso eh. Pero sa isang punto, ang sasakyan na may sakay umanong dalawang pasahero na napatigil na sinimulang tangayin ng agos ng tubig. Bigo ang mga residenteng mahabol ito para maitulak sana palayo sa sapa kung saan tuluyan itong nahulog. Dire-diretso talaga po siya, tapos po may mo sa gitna. Hinabol po namin para sakyan yung likuran, tapos buksan po yung pinto. Ayaw po, tapos tinangay na po siya. Sinubukan pa raw ng mga nagbabantay na residente na pigilan ang pagdaan ng sasakyang ito dahil malalim na at umaagos pa ang tubig papuntang sapa. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi raw ito tumigil. Nang matagpuan ng sasakyan sa bahagi ng sapa na dumaraan sa isang subdivision, UP na ito at wala na ang umano'y dalawang sakay nito. Nakita ko marami ng tao dito, may mga ambulansya na, taga City Hall, mga rescuer. At ang kotse nga nandun na sa ilalim ng tulay. Sinusubukan na lang itaas at sinasabi na yung tao daw nasa loob. Pero nung nakuha nila yung kotse, wala naman pong tao. Kaninang umaga naman nang matagpo ang patay na ang 60 anyos na umano'y driver ng sasakyan na si Ricardo Donasco. Ayon sa kanyang misis, nakatawag pa si Ricardo alas 7 kagabi para sabihing naipit sila ng baha. Kailangan namin ng rescue, gano'n siya ng gano'n. Sinabi niya ba nahulog na sa Hindi po, wala po siyang binabanggit. Hanggang sa malabo na yung salita, wala na kaming maintindihan. Gumaganon-ganon na. Tapos, ayun po, tumawag na akong barangay. Hinahanap pa rin ang kasama niya sa sasakyan. Ayon sa kapitan ng Barangay 177, pangalawang beses nang may nahulog na sasakyan sa sapa. Baliwala ang barrier na inilagay rito na nalubog din dahil sa sobrang taas ng baha. Pagka po tumataas yan, sinasabihan po talaga yung mga motorista na huwag na nilang tangkaing tumawid. Kasi mahirap po talaga, delikado. Kung ang gusto nila, yung mataas talaga na barrier as in, kaya hindi rin po siguro advisable. Kasi yung dami ng basura din na nakasama ng laki ng tubig, baka pag nabaray basura, lalo pong lulubog yung mga nakatira dito sa gilid ng creek. Emil, nakikiusap naman itong mga barangay official sa mga motoristang dumaraan sa kanilang lugar na sumunod dito sa mga babala ng mga traffic enforcers at maging ng kanilang mga barangay tanod dahil sila mismo ang nakakaintindi ng taglay na panganib ng rumaragas ang tubig sa kanilang lugar, lalong-lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston.